mapapansin po natin dito nag-multiply. No? At merong focus na lang tayo doon sa isang bata. Isang bata, baon po niya yon. Pero anong ginawa ng bata, imbis na kakainin niya, hindi niya pinagdamot yun. Binigay niya kay Jesus. At yun nga, anong nangyari sa binigay niyang tinapay at isda. So, yun ang ginamit ng Panginoon para pakainin lahat ng mga tao. So, ano yung aral natin doon? So, dahil sa isang tao or dahil sa isang bata na willing magpagamit o handang magbigay ng kung anong kukonting meron sa kanya, natugunan yung pangangailangan ng lahat doon sa tagpong iyon. At alam naman po natin na sa Panginoon po walang imposible. Ang Panginoon natin ay merong kakayahan na mag-multiply. Kahit na sa tingin po natin ay napaka-imposible. So, ano yung aral natin dito? So, sabi lang dito, be willing to share what you have, even if it seems insignificant, knowing that God is a multiplier of gifts, and our willingness to share your resources, talents, or time just might lead to unexpected blessings you would never even imagine. So, sa Tagalog po, maging handang ibahagi ang inyong mga kakayahan kahit na tila maliit lamang ito dahil alam mong ang Diyos ay nagpaparami ng mga kaloob at ang inyong nakahandang ibahagi ang iyong mga mapagkukunan, talento o oras ay maaaring maging mahalaga. So, yun. So, meron akong napakinggan kahapon na tungkol about dun sa may isang simbahan kasi na pinag-usapan po nila yung financial. So, nakita ko doon yung sa konting halaga pala na binibigay ng mga miyembro. Nakakatipon, malaki po yung naitutulong sa church. Totoo po yun. Kahit may mga times na talagang kapos yung kulang sa isang buwan yung tithes. Pero talagang ang Panginoon gumagawa siya talaga ng para. Hindi niya pinagkukulang yung church na yun. Dahil merong tao, merong mga membro na handang magsakripisyo, handang magpapagamit, handang magbigay ng galing sa puso. So yun ang magagawa ng hindi po yun sa laki ng halaga ng ibinibigay, kundi ang Panginoon talaga, alam naman natin yun na ang Panginoon po ay nakatingin sa ating mga puso. So yun, ihanda po natin ang ating mga kaloob. Yung church na yun, Jesus Calls pala yun. Kahapon na pag-usapan about yung financial, nakikita po natin yung kabutihan ng Diyos, yung pagkilos ng Panginoon sa simbahang ito. Dahil lahat po tayo, nakakatuwa nga na yung mga kaloob po natin, nagagamit ng Panginoon talaga, parang napaka-useful sa gawain ng Panginoon. So, purihin ang Diyos. Purihin natin. Palakpakan natin mga sarili. Sige po, itaas natin ang ating mga kaloob. Tayo yumuko at panalangin po natin. Panginoon, sa umagang ito, nagpupuri kami at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kaputihan mo po sa buhay namin. Salamat muli, Panginoon, na pribilehiyo kami, Panginoon, na makapagbigay, makapagkaloob sa inyong Panginoon para sa inyong gawain. Salamat, Panginoon, sa kakayahan na ipinagkaloob po sa amin para makapagbigay. At salamat, Panginoon, sa mga talento. Salamat sa oras, Panginoon, na pinagkaloob po sa amin. Higit sa lahat, sa buhay po namin. So, yung mga kaloob na ito, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo dahil karapat-dapat ka, Panginoon, sa mga kaloob nito. At ang lahat ng ito, Panginoon, naniniwala kami na sa inyo rin po nagmumula. Panginoon, kayo po ang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin namin na ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay lalong
higit na magamit, Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng inyong banal na pangalan at para sa inyong kaharian dito sa lupa. Panginoon, muli Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga kaloob na nagmumula sa aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Binabalik namin sa inyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat, O God, sa mga ikapong ito. Lord, maraming salamat, Lord, sa pagpapala mo sa buhay namin, sa patuloy mong pagtatapat sa amin, Lord. Sa provision mo, Panginoon, sa bawat isa, maging sa iglesia. Lord, sa aming pong pagbibigay ng ikapo, dalangin po namin, Lord, na maging kalugod-lugod po ito sa inyo at tunay na magamit mo, Panginoon, para po sa inyong kaluwalhatian. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ito. Nawa, Panginoon, kayo po ang tunay na mag-multiply, Lord, ng mga kayamanang ito, Lord God. Maraming salamat po. Sa inyo po ang mataas na papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pero bago po tayo dumako sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon, meron po bang first timer o newcomer po this Sunday? Sige po, ini-invite ko po kayong tumayo and allow us na i-welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Ayan. I-welcome po namin si Ate Lourdes, pati si Ate Camille. Ayan. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. Actually, hindi na po sila first time, but before way back, nakasama na po natin sila. Pero salamat sa Panginoon na nakasama po natin muli sila. Sana po tuloy-tuloy na tayo. Diba po? Sige, tayo lang po kayo. Pag-pray po natin sila. Yan, sige po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa bagong kaluluwa, Lord, na idinadala mo po sa iglesyang ito. We believe, Panginoon, na hindi po aksidente, Lord, na makasama namin sila. Lord, sa inyo po namin ipinagkakatiwala yung buhay ni Ate Lourdes, maging ni Camille, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na buksan mo po ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan, Panginoon, sa katotohanan na nagmumula sa inyo. We pray, Lord, na matagpuan kanila, Panginoong Diyos. We pray, Panginoong Diyos, na makaranas sila ng tunay na pag-ibig, Panginoon, at kaligtasan na nagmumula lamang po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, maging sa aming pag-aaral ng salita mo, Panginoon.
Dalangin po namin yung na yung pangunawa mo, yung pagsama mo sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan at wag niyo pong hayaan, Lord, na mag-prosper yung anumang gawa ng kaaway sa kalagitnaan namin. Maraming salamat po. Kayo lamang po ang tunay na mapapurihan, maitaas at maisamba. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ngayon po, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Ayan. So, isang, once again, good morning po sa bawat isa. Tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And I pray lahat po tayo ay gising. Wala muna po matutulog. Though medyo comfortable yung ating kwarto dahil medyo malamig. Pero sana wag yun magamit ng kaaway para ma-miss natin yung salita niya this morning po. Again po, 2 linggo na po ang nakakalipas kasama ngayon nung nagpalit po tayo ng taon, di ba? Happy New Year pa rin. And very fresh sa atin kung yung iba sa atin very excited na mag-New Year kasi new resolution, new commitment, di ba? Yung lalo na sa sa relationship natin sa Panginoon. Pero let me share po yung word na ito. Yung topic po pala natin is back to basic. Ayan. Kapag New Year, mahilig tayong mag-back to basic di ba po? Umpisahan ko na nga ulit, di ba? At tingnan ko na lang kung ano yung pwede kong magagawa, di ba? Mag-workout na ulit ako, lakad-lakad muna pag-umpisa. Di ba? So, yan po yung topic natin. At tingnan po natin ano po yung matututunan natin. Alam niyo po, may i-share po ako sa inyong word. Yung word na spiritual apathy. Ewan ko kung familiar po kayo dyan, pero pag sinabi mong spiritual apathy, ito po yung ibig sabihin po nito, yung kawalan ng gana. Kawalan ng interest. Di ba po? Alam niyo po, isang nakakalungkot na realidad sa maraming churches ngayon ay yung spiritual apathy. At maraming Kristiyano po ang nakakaranas nito. Tingnan mo yung katabi mo. Sana hindi siya. Diba po? Alam niyo po, ito yung mga taong present sa gawain ng Panginoon, pero in reality, hindi naman talaga sila interesado. Andyan lang yung presensya nila, pero yung isip nila tumatakbo. Ano kaya ang ulam mamaya? Diba? Nagugutom na ako Ano kaya gagawin ko after service? Yung mga taong nagpipray, nagbabasa ng Bible, pero hindi naman nila ito isinasa puso. Ayan, consider din po yun as spiritual apathy. Or meron din naman na akala mo okay siya, kasi ang tahi-tahimik niya, di ba, akala mo wala siyang problema sa mundo, pero in reality, super, pagod na siya at wala na siyang kagalakan sa kanyang puso. Alam niyo po yung nakalulungkot na katotohanan, sometimes, tayong mga Kristiyano, hindi natin alam na na-experience na pala yung katotohanan na to sa buhay natin. So magkaroon po tayo ng self-check. Kamusta ba ako ngayon? May gana pa ba ako? O ginagawa ko lang to dahil routine ko na to? Ginagawa ko pa ba talaga to para sa Panginoon? O dahil ito lang yung dapat kong gawin? Kaya ko to ginagawa. Kung familiar po kayo sa Ephesians Church, sa Revelation po, alam niyo po, dinescribe po ng Panginoong Hesus na yung church na ito ay matyaga, nagtitiis ng maraming hirap para sa Panginoon, hindi sumusuko, ngunit may isang bagay na ayaw sa kanila, ang Diyos. Imagine na, very positive yung outlook ng Ephesians Church. Matyaga, diba? Nagtitiis, hindi sumusuko, pero may isang ayaw sa kanya ang Diyos. At ano po yun? Iniwan nila yung kanilang unang pag-ibig. Sila po ay physically active, physically present, busy, but in reality, wala pong fire. Wala pong apoy sa kanilang puso. Wala pong pag-ibig. At lahat pong yon panlabas lamang.
At yung gantong katayuan sa buhay ay hindi po kalooban ng Panginoon. Sabihin mo, hindi yun kalooban ng Panginoon. Hindi nalulugod ang Panginoon kung ganun po yung ating estado. Hindi po natutuwa ang Panginoon kung ganun po yung ating kalagayan. Sabi po ng Pahayag 5, sabi po ng Pahayag chapter 2 verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Kaya ang title po ng topic natin is Back to Basic. 'Di ba? Alam niyo po, ganito rin po yung panawagan ng Diyos sa bawat isa. Kapag nagiging routine na natin ang lahat ng bagay, ginagawa na lang natin dahil kailangan at wala ng apoy. Sabi po, bumalik tayo sa una nating pag-ibig. Alalahanin natin yung una nating ginagawa. Gawin natin muli yung mga ginawa natin nung una. Amen po. Amen. So, in this lesson po, may isi-share lang po akong basic fundamentals na kailangan nating balikan kapag tayo po ay nakaka-experience ng spiritual apathy o panlalamig, kawalan ng gana, o kawalan po ng pananampalataya. Unang point po is energize your faith. Sabihin nyo nga po, energize your faith. Ayan. Pasiglahin daw po natin yung ating pananampalataya. Now, let's describe what is faith. Ano po ang pananampalataya? Sabi po, faith is being sure of what we hope for. Sa Hebrews 11 verse 1, sabi po, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin po, kung ano man po yung pinaniniwalaan mo, natitiyak ka, sigurado ka, meron kang assurance na kahit hindi mo nakikita, mangyayari at mangyayari yun. Kagaya na lang po nung sa upuan. Nung umupuan, bago ba kayo umupo, chinek nyo kung matibay yung upuan? Hindi. Basta na lang kayo umupo. Kasi naniniwala kayo na yung upuan, kaya kayong saluhin. Kaya nyo na hindi kayo babagsak, na kaya kayo ng upuan. Alam niyo po, ang pananampalataya, hindi lamang po siya positive thinking. Kundi ito po ay confident trust in God. Meaning to say, meron pong kasiguraduhan. Alam niyo po, marami tayong inaasahan sa Panginoon. Minsan, hindi natin nauunawaan. Ngunit dahil sa pananampalataya, dahil meron tayong pananampalataya, alam nating mangyayari yon at gagawin yon ng Diyos. Kaya kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, tiwala tayo na may gagawin ang Panginoon. Alam niyo po, one of the best example, si Abraham po. Diba? Kahit hindi niya alam yung lupain kung saan siya pinapapunta ng Panginoon, anong ginawa ni Abraham? Sumunod siya. Ang sabi lang ng Lord, pumunta ka sa lugar na ituturo ko at pagpapalain kita. Yun lang yung instruction ng Lord without knowing saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero si Abraham, sumunod siya. Dahil siya po ay merong pananampalataya. Hindi lamang po yun. Pangako sa kanya ng Panginoon, magkakaroon siya ng maraming anak. Yung anak niya magiging kasing dami ng bituin sa langit. Pero matanda na si Abraham. Isa na siyang lolo. Posible pa ba yun sa kanya? Kung sa mata ng tao, imposible. Pero dahil merong pananampalataya, si Abraham, patuloy siyang naniwala at sumunod sa Panginoon. And true enough, tinupad ng Panginoon yung pangako sa kanya. Amen po. Amen. So, ganun din po sa atin. Let us energize our faith. Let us back to basic. Kung gaano tayo kainit sa pananampalataya natin nung una, dapat ganun din. Dapat consistent tayo sa lakad natin. Sabi po, why faith is important? Bakit mahalaga po ang pananampalataya?
Una po, without faith, hindi natin mapapasaya ang Diyos o hindi po natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Kapag tayo ay walang pananampalataya, hindi po nalulugod ang Panginoon. Sabi po ng Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Why faith is important? Sabi po, faith in Jesus, ito po yung way, faith in Jesus is essential in finding eternal life. Faith po ang pinaka-fundamental o daan para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi kung wala po tayong pananampalataya sa Diyos, napaka-imposible pong magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po ng John 20:30-31, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. And lastly po, kapag what is the importance of faith? Kapag wala pong faith, andyan po ang fear and doubt. Kapag wala tayong pananampalataya, ang meron ka, takot at pagdududa. Diba po? Naalala niyo po yung kwento ni Pedro, kung saan nakita nila ang Panginoong Yesus na naglalakad sa tubig. Diba po? Dahil malakas yung alon, natakot sila, nakita nilang Panginoong Yesus na naglalakad sa tubig. Sabi ni Pedro, Panginoon, gusto ko rin yan. Gusto niya rin maglakad. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa kanya? Sige, lumakad ka. Lumakad nga si Pedro. Subalit nung nakita niya yung mga malalaking alon, natakot siya. At dahil natakot siya, unti-unti siyang lumubog. Nung inaon siya ng Panginoong Yesus, anong sabi sa kanya ng Panginoong Yesus? Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Kapag maliit ang pananampalataya o walang pananampalataya, tayo po ay kinakain ng takot at pagdududa. Sino po dito yung may takot at pagdududa? Ang best remedy po ay magkaroon ng pananampalataya. Amen po. Amen. So next po, ang question, paano po natin i-energize ang ating pananampalataya? Paano natin bubuhayin o sisiglahin yung ating pananampalataya? Sabi po ng Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya kung nag-iisip ka, saan ko kukunin ang pananampalataya? Matatagpuan po natin sa salita ng Panginoon. Kung gusto mong lumaki yung pananampalataya, makinig ka ng salita ng Panginoon. Kung gusto po natin lumalim sa Panginoong Diyos, yung pagtitiwala natin sa Kanya, mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Dahil habang nagbabasa at nag-aaral po tayo ng Biblia, lumalakas din po ang ating faith. Alam niyo po yung pananampalataya, hindi po yan automatic inborn sa buhay ng tao. Hindi yung pag pinanganak ka, automatic may faith ka na sa God. Hindi po. Wino-work out po yun at bunga po yun ng pakikinig ng salita ng Panginoon. And take note po, ang pananampalataya ay hindi lamang po basta salita. Hindi porket sinabi mo, sumasampalataya ako dyan, may faith ka na nun. Hindi po. Diba po? Ang pananampalataya po ay dapat pinag-iigting, pinagtitibay, at higit sa lahat, dapat po, hindi po natin pinapabayaan. Check your faith. Kamusta naman yung aking pananampalataya?
Kaya siguro marahil wala tayong gana dahil hindi tayo nagbubuklat ng Bible. Kaya minsan siguro overpower tayo ng emotions natin kasi hindi tayo nagbubuklat ng salita ng Panginoon. Puro emosyon yung ating pinapairal. Energize your faith, pasiglahin mo ang pananampalataya mo through God's Word. Kapag tayo po ay spiritually down, balikan po natin ng salita ng Panginoong Diyos. Amen po. Amen. Next po is fortify your hope. Pagtibayin po natin yung ating pag-asa. Pagtibayin natin ang ating pag-asa. Ano po ang hope? Ano po yung pag-asa? Or ano ang hope? Alam niyo po ang hope, hindi po ito simpleng sana nga. Sana ano, sana ganto, sana ganyan. Natibong pag sana, parang okay lang kahit hindi mangyari. Di ba po? Okay lang kahit walang mangyari dun sa inaasahan ko. Alam niyo po, ang hope, ito po ay meron kang confident expectation. Ibig sabihin, matibay yung pag-asa mo na sure ka na talagang mangyayari yung bagay na yon. Confident expectation, desire, plus assurance. Parang ano lamang po ito, kapag pumila tayo sa isang mahabang, like for example, sa mga government, di ba ang haba po ng pila? Kapag hopeful ka na matatapos ka within the day, hindi ka uuwi. Diba? Paninindigan mo yon yung pila na yon kahit sobrang haba, knowing dahil may pag-asa ka na matatapos mo yung dapat nating gawin. Pila pa lang sa ayuda eh. Di ba po? Kapag hopeful tayo na mabigyan tayo ng ayuda, kahit saan pa yan, kahit ang iinit, kahit ang haba ng pila, tsatsagain natin yon. Kasi nga, umaasa tayo na mabibigyan tayo. Sabi po dito, simple definition, desire, yung nais po natin, plus yung atin pong assurance. Bakit po importante ang pag-asa sa buhay nating mga Kristiyano? Number 1 po, hope helps us endure and persevere. Tinutulungan daw po tayo ng pag-asa na magtiyaga at magtiis. Sabi po ng Romans 8:25, ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Diba? Kapag pala hopeful ang isang tao, talagang napoproduce sa kanya yung pagiging matyaga niya. Next, sabi po, hope motivates us to live a pure life. Sabi po ng 1 John 3:2-3, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nangahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin na pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Gusto niyo po ba yung katotohanan na yan na someday tayo ay magiging katulad ng Panginoong Hesus? Walang bangis, walang anumang kasalanan. Sabi po dito sa verse, kung tayo po ay umaasa, tayo po dapat ngayon ay nagsisikap na maging malinis tulad ng Panginoong Hesus na malinis. And last po, sabi po, hope gives us courage to share our faith. Sabi po ng 1 Peter 3:15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Alam niyo po ang katotohanan, nawawalan ng gana ang mga Kristiyano kasi wala silang pag-asa. Para sa kanila, wala silang inaasahan. Pero we know as a Christian na hindi po natatapos yung buhay natin dito. At marami pang inihanda ang Panginoon sa atin in the future. Diba po? At ayun po yung pag-asa na ating hinihintay.
Alam niyo po, kapag alam nating may price yung isang bagay, nagpupursige tayo. Di ba po? Tayo po ay nagtitiis. Tayo po ay nagpapatuloy. Next po, sabi, paano po natin ipo-fortify ang ating hope o pagtitibayin ang ating hope? Sabi po ng Romans 15:4, anumang nasa kasulatan, noon pang una ay nasulat na sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Alam niyo po, kapag nakikita natin na faithful ang Diyos sa mga promises niya na talagang ginagawa niya, mas nagkakaroon tayo ng tiwala at na alam natin tutuparin niya yung iba pang mga pangako niya sa inaharap. Sabi po nito, how to fortify our hope is to fix our eyes on the grace we will receive when Jesus returns. Sabi po ng 1 Peter 1:13, kaya nga ihanda ninyo ang mga isipan, ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesus Kristo. Sabi po, keep your eyes on the eternal reward, not on temporary problems. Alam niyo po, kahit mahirap ang buhay ngayon, kahit kailangan magtiis at magsakripisyo, especially kung tayo po ay bilang mga Kristiyano, remember the future glory and reward na tatamuhin natin pagbalik ng Panginoong Jesus. And alam niyo po, yung katotohanan na makakasama natin ng Panginoong Diyos sa langit, isa na po yung reward. Isa na po yung pag-asa para po sa bawat isa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be hopeful. Umasa ka na merong gagawin ang Diyos. Dahil siya po ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Amen po? Amen. So, number 1 po, energize your faith. Pangalawa, fortify your hope. Pangatlo po is activate your love. Activate your love. Hindi lamang po ito para sa mag-asawa, but as a brothers and sisters in Christ. Pati po sa ating kapwa. Now, what is love? Love is blind, diba? Love is sacrificial. Love is unconditional, di ba? Ang dami nating definition ng love. Love is labo, malabo. Pero kung bubuksan po natin ng Bible, alam po natin yung chapter love sa Bible, sa 1 Corinthians 13, kung saan dinidescribe kung ano ba ang totoong meaning ng pag-ibig. Sige po, basahin po natin. 1 Corinthians 13. Umpisahan ko po sa verse 1. Sabi po dito, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Sabi po ng verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. And ayun po yung definition ng pag-ibig sa Bible. Kung isi-simplify po natin sa simpleng salita, love
is an action. At hindi lamang po salita. Diba? It's not only saying, I love you. Hindi porket sinabi niyang, I love you. I love you, brother. I love you, sister. Meaning to say, love ka na talaga niya. But, napaka-importante na i-express through words yung pag-ibig, pero hindi po doon natatapos. Kasama po sa pag-ibig, yung pagiging maunawain mo sa Kanya. Yung pagiging matyaga mo sa kapwa mo. Kasama po sa pag-ibig yung pagpapakumbaba natin sa kapwa. At hindi pagtatanim ng sama ng loob. Amen po. Yun yung saying, I love you, pag uwi, sinapak mo naman, di ba? Hindi po yun pag-ibig. O kaya pagkatalikod, sinisiraan mo naman. Hindi po yun totoong pag-ibig. And the Bible is clear kung ano po ang love. At yun po yung standard ng love ng Diyos po natin. Now, check our heart. Kamusta ang pag-ibig ko sa pamilya ko, sa kapwa ko, sa kapitbahay ko? Di ba po? Sabi po, let us back to basic. Let us activate our love. Di ba po? So, bakit importante ang pag-ibig? Sabi po, love gives us assurance of salvation. Sabi po ng 1 John 3:14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig na natin ang mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ibig sabihin po, pag-ibig is a proof na talagang tayo po ay binago na ng Diyos. Pag-ibig po ang katotohanan o ang ebidensya na tayo po ay tunay na born again. Kasi kung sinasabi po natin na kaisa natin ng Diyos at tayo ay nilipat na sa buhay o sa kaliwanagan, dapat po tayo po ay nag-uumpisa ng umibig sa ating kapwa. Amen po. Amen. Sabi din po dito, love assures us that God hears our prayers. Sabi po, basahin na lang po natin sa 1 John 3:22. And lastly po, love proves that we abide in God. Ang pag-ibig po ang nagpapatunay na tayo po ay nananatili sa ating Diyos. Sabi po ng 1 John 4:16, nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. So, dapat pala, bilang mga Kristiyano, bilang iniibig tayo ng Panginoon, dahil ito yung isa sa mga evidence na tayo po ay nasa Diyos, dapat likas pala sa atin ang umibig. Amen po. Amen. So, paano po natin i-activate yung ating love? Napaka-simple lang po. Kung babasahin po natin yung John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung katotohanan na po na yun, nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan, para sa bawat isa. And paano natin i-reactivate yung love natin? Yung love natin is to reflect on God's love. I-reflect po natin kung paano tayo minahal ng Panginoon. Isipin natin kung paano tayo inibig ng ating Diyos. Alam po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan po ng pagsasacrifice niya ng sariling buhay para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Alam niyo po, let us back to basic. Balikan natin yung panahon na when you realize kung paano ka inibig ng Panginoon. Balikan po natin yung panahon na nalaman mo kung paano ka inabot ng Panginoon. Kung paano tayo nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos. Di ba po? Remember, hindi po tayo karapat-dapat.
Tayo po ay mga makasalanan. Pero dahil sa habag at biyaya ng Panginoong Hesus, tayo po ay kanyang inibig. Reflect on God's love. Alam niyo po, kapag tayo po ay punong-puno ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos, punong-puno ng kagandahang loob ng Diyos, nag-overflow po yun papunta sa ibang tao. Na ipapasa po natin yon, na share natin yon sa ibang tao. Di ba po? Kapag naranasan natin yung generosity ng Panginoon, we will become generous. Kapag naranasan natin yung pagiging maunawain, pagiging matyaga ng Diyos sa buhay natin, for sure uunawain at tatyagain din natin yung ating mga kapatid. Kung tayo po ay nakaranas ng pag-ibig mula sa Diyos, for sure yun din po yung ipapas natin. Pag-ibig din sa ating kapwa. Now, let us ask ourselves, na-experience ko ba yung love ng Lord sa buhay ko? Nakita ko ba yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ko? Now, to reactivate your love, let us all back to basic. Activate your love. Remember it. Reflect, remember the love of the Lord. Remember and meditate on it. Alalahanin po natin at i-meditate natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Amen. Pang-apat po, enhance your joy. Ano po ang joy? Enhance your joy. Hindi po ito yung commercial ni Bitoy na joy. O hindi rin po ito yung partner ni Ethan sa palabas. Alam niyo po, ang joy is a response to God's grace. Ito po yung response o tugon natin sa kagandahang loob ng Diyos. Alam niyo po, pag ang tao may joy, hindi po ibig sabihin nun, wala po siyang problema. Ang isang tao, kaya siya joyful kasi nagmumula yon sa kanyang puso. At yung joy na meron siya, hindi po nakabase sa circumstances. Ibig sabihin, hindi po siya nakabase sa kung ano yung nangyayari sa paligid niya. Di ba po? Ang joy po ay nagmumula sa puso. Di ba po? So, at nagre-reflect lang yun sa outward o panlabas ng tao. Amen po. Halimbawa po, ang isang tao kahit maraming problema, ang isang taong may joy kahit na maraming problema, masaya pa rin yan. Hindi dahil baliw siya, na parang tawag dito, ang dami nang problema nito, siguro may sira na yan. Hindi po. Dahil meron siyang joy sa kanyang puso. At nauunawaan niya na kahit na gano'n yung sitwasyon niya, nananatili at patuloy na mabuti ang Panginoon. So, ganun po ang joy. Ang joy po, masaya sa kabila ng mga pangit na sitwasyon sa kanyang buhay. And sabi po dito, Christians must be joyful. Ang mga Kristiyano po, dapat po ay may kagalakan dahil sila po ay nakaranas ng grasya o ng ng kagandahang loob mula sa Panginoon. Hindi lamang po tayo joyful tuwing Christmas o tuwing may birthday. Dapat tayo po ay joyful dahil tayo po ay nakaranas ng kagandahang loob ng Panginoong Diyos. Bakit importante po ang pagkakaroon ng kagalakan? Sabi po, joy is a part of kingdom of God. Joy is a part of kingdom of God. So bilang kasapi ng kaharian ng Panginoon, mag-practice na tayo to be joyful kasi sa langit, tayo po ay punong-puno ng kagalakan. Sabi po ng Romans 14:17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi lang tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Joy is part of the kingdom of God. Next po, sabi, joy makes trials lighter to carry. Kapag ang isang tao po ay mayroong kagalakan, ano man yung pinagdadaanan niya, nagiging maagaang po yun.
Diba po? Marahil hindi mo siya mariringgan ng anumang complaint, pagsusumbat, diba? Hindi siya naggagalit, sobra dahil meron po siyang joy na nagmumula sa Panginoon. And sabi po dito, madalas tayong mga Kristyano hindi natin ma-experience yung joy. Madalas daw ang mga Kristyano nawawalan ng gana dahil nawawala po ang kanilang joy. Diba po? Kaya ang prayer po ni David sa Psalms 51:12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako at ako po'y gawin mo tapat. Yun po yung prayer ni David. So, paano po natin ma-enhance ang joy natin? Paano po natin ma-enhance ang joy? Sabi po, the Word of God helps us make our joy complete. Sabi po ng 1:15-11, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. And lastly po, prayer also has a big role sa atin pong kagalakan. Kapag tayo po ay nakakatanggap ng mga answered prayers, marahil po siguro kaya yung joy natin, di ba po, hindi tayo nagkakaroon ng kagalakan dahil hindi po tayo nagpe-pray. Kasi yung mga answered prayer from the Lord po ay nagdudulot po ng kagalakan sa buhay natin. Mababasa po natin yan sa John 16:24. And lastly po, number 1 po is energize your faith. Pangalawa, fortify your hope. Pangatlo, activate your love. Pang-apat po, enhance your joy. And lastly po, enjoy your peace. Enjoy your peace. Sabi po nila, kapag ang isang tao daw po ay may peace o kapayapaan, mahimbing daw po yung tulog. Nakakatulog siya ng mahimbing. Check mo muna yung katabi mo, baka super at peace na siya at nakakatulog na po siya. Diba po? Mukha at peace. Super may kapayapaan. So, peace po o kapayapaan means meron kang right relationship sa Panginoon, sa ibang tao, pati sa sarili mo. Yun po yung real peace. Diba? Meron kang tamang relasyon sa Panginoon, sa kapwa mo, ibig sabihin, peace kayo ng kapwa mo, at sa sarili mo. Sabi po, kapag walang kapayapaan ng isang tao, madali siyang manghina spiritually. Gulong-gulo siya sa kanyang buhay. Sabi po, bakit important ang peace? Kagaya po ng joy, peace is also part of God's kingdom. Parte po siya ng kaharian ng Diyos. And sabi po dito, why peace is important? Peace with other helps us experience peace from God. Kapag tayo po ay peace sa bawat isa, na-experience po natin yung peace na nagmumula sa Panginoon. And paano po natin ma-enjoy yung kapayapaan? Peace with God starts through justification in Christ. Sabi po ng Romans 5:11, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, tingnan po natin. Alam niyo po, yung word na peace, or ano ba sa Tagalog ng peace? Kapayapaan, wala tayo nun, at saka ng Diyos. Ibig sabihin, before, nung hindi niya sinugang Panginoong Jesus, warla-warla tayo sa Diyos. Magkaaway ang tao at ang Diyos. Bakit? Dahil po sa kasalanan. Diba? Pag magkaaway, hindi po yun pwedeng pagsamahin. Diba? Dito tayo makasalanan. Dito ang Diyos, siya ay banal. Pag sinabi nating banal, walang anumang dungis, walang anumang halong kasalanan. So, walang peace sa gitna. Pero sabi ng Bible, ngunit dahil kay Kristo,
tayo po ay napawalang sala. Siya yung nagbigay ng kapayapaan between sa tao at sa Diyos. Kaya ngayon, meron na tayong mapayapang relasyon sa Panginoon. Naiintindihan po. So, sabi dito, tayo ay walang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kung babalikan po natin yan, because of dahil sa Panginoong Hesus, dahil siya po yung umibig sa atin at nag-alay ng buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Nagbayad sa ating mga kasalanan. Naintindihan po? Amen. So, ngayon, yung peace na meron tayo sa Panginoon, yun po yung dapat na i-enjoy natin. Hindi lamang po, ay salamat, walang away. Diba? Kung i-describe po natin sa English word, gano'n naman po, yung physical na payapa. Pero yung peace po na sinasabi dito is yung mapayapang ugnayan sa Diyos. Ibig sabihin, sabi mo sa katabi mo, hindi ka nakaaway ng Diyos. Bati na kayo ng Diyos. Diba? At dahil po yan sa ginawa ng Panginoong Jesus. Amen po. Amen. And next po, sabi, peace continues through constant prayer. Ang kapayapaan po ay nakakamit po natin o nagpapatuloy kapag tayo po ay patuloy na nananalangin. Ang panalangin po, maaari pong makapagbigay sa atin ng kapayapaan. Tandaan niyo po yan. Kapag magulo ang isip mo, marami kang iniisip, ang remedy po is prayer. Sabi mo sa katabi mo, prayer. Ayan. Sabi po ng Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang buhay, sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen po. Amen. So, in conclusion po, sabi po, yung faith, hope, love, joy, and peace, alam mo po, yung mga bagay na yun is just a simple word. Diba? Lagi, basic words lang po yun sa atin. Pero, yun po yung core ng abundant life na inaalok ng Panginoong Hesukristo. At saka yung mga bagay na yun, kung iisipin natin, those are the words na gustong-gusto ng tao, na hinahanap ng tao, but in reality, ang Diyos ang nagbigay sa atin. What we need to do is to work it out, to activate, to energize, to fortify. Amen po. Kaya nga sinasabi, let us all back to basic. Kasi simple lang yung mga word na yun. Amen po. Amen. So, kung titingnan po natin, bakit nawawalan pa rin ng gana ang mga Kristiyano o dumadaan sa spiritual apathy? Bakit kulang yung mga bagay na ito sa buhay ng isang Kristiyano? Number one reason po, dahil napabayaan yung kanilang word of God and prayer life. Alam niyo po, it's just a simple answer, pero that's the reality. O meron pang magsasabi sa atin, ay, basic naman yan naman talaga. Opo, basic po yun kasi yun po yung fundamental. And lahat po tayo sometimes guilty na napapabayaan po natin yung time natin sa word and ating prayer life. Yung pakawalan natin ng gana, hindi po yun dahil, ay, inaway nga kasi ako eh. Yung kawalan natin ng gana dahil na-discourage ka or gumawa siya ng masama sa'yo, nawawalan ka ng gana kasi kulang ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin. Amen po. Sabi po dito, kapag tayo po ay nasa spiritual apathy o nawawala ng gana, energize your faith, fortify your hope, activate your love, enhance your joy, enjoy your peace. And simple solution po, receive the Word of God. Receive the Word of God. Sabi po ng James 1:21, kaya talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang tinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Pangalawa po, continue to pray.
palagi po tayong manalangin. Sabi po, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po, that's simple, back to basic lang at ibabalik ng Panginoon yung apoy ng inyong pananampalataya. Gusto po ba natin maging on fire sa Lord? Gusto po ba natin na maging zealous yung paglilingkod natin sa Panginoon? Amen. Ang panawagan po sa atin, let us all back to basic. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat Panginoon sa biyaya po ng inyong salita. Salamat Panginoon sa patuloy mong pagtuturo, Panginoon, pagre-remind sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa grasya mo na talagang nagtsatsaga ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na tulungan niyo kami, Lord, to really go back, Lord, sa salita mo, Panginoon, to spend time with you, Panginoon, and sa panibagong taon na ito, we pray na ang bawat isa sa amin, Lord, mag-strive, Lord God, at magkaroon ng commitment, Panginoon, na talagang this year, Lord, na magkaroon ng breakthrough yung spiritual journey namin, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat. We believe, Lord, na posible itong bagay na ito, Panginoon, dahil kayo po yung aming kasama, Panginoong Diyos. Kaya, Lord, ipinagkakatiwala po namin sa inyo yung buhay namin. We ask, Panginoon, na i-renew niyo po kami, Panginoon. We ask, Lord, na bigyan niyo po kami ng breakthrough, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy ko pong ipinagkakatiwala sa inyo yung buhay ng bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy pa namin kayong mas makilala, Panginoong Diyos. Magkaroon kami ng mas matibay na pananampalataya sa inyo, Lord, at ma-enjoy namin, ma-experience namin, Panginoon, yung blessings, Lord God, na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo po ang lahat ng kapurihan sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. At para po sa ating questions sa group discussion, una po, sa iyong palagay, bakit nakaka-experience ng spiritual apathy o kawalan ng gana ang mga Kristiyano? Second po, sa limang ito, faith, hope, love, joy, peace, alin ang pinakamahina sa iyo ngayon? And lastly po, anong hakbang ang iyong gagawin upang mas umigting ang iyong relationship sa Panginoon? Sige po, punta po tayo sa mga respective groups po natin, yung mga kabataan sa labas, mga kalalakihan sa dulo, mga nanay sa gitna, and then dito, mga young moms po natin. Po and